Magandang araw, magandang buhay. Lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Mga lolo at lola, sa araw na ito ay may dala-dala akong balita na dapat ninyong malaman. Ano po ba ang balitang ito? Ang balitang ito ay may magaganap po na payout para sa ating mga senior citizens. Sino-sino nga lang ba ang makakuha ng payout na ito? Ang qualified na senior citizens na pensioners sa Social Pension for Indigent Pensioners. At sa araw po na ito, aking ibabahagi ang mga bagay na dapat mong malaman. Una na dyan, ibibigay ko ang mga lugar kung saan may magaganap po na social pension payout, anong oras po magaganap ang inyong payout, at saan po kayo pupunta para kukuha ng inyong payout. Dagdag na dyan ang mga kumpletong requirements na dapat mong i-ready at mga dagdag kalaman na dapat mong mapakinggan. Attention sa lahat ng mga senior citizens. Social Pension July 3 Payout Schedule. Alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At by the way, ang aking pong mga videos ay patungkol po sa ating mga senior citizens na malalaman mo ang mga payouts, updates at iba pang mga dapat mong malaman patungkol sa ating mga senior citizens. Kung gusto mo ang ganitong content, isubscribe mo na ang aking YouTube channel. At para maging manatili kang tawag dito, updated sa mga videos na i-upload ko dahil araw-araw po ako nag-upload para po araw-araw po mapakinggan ng ating mga senior citizens ang mga balita. I-bell notification mo na. At ngayon, atin na po usapan at dapat niyo po itong alamin at mapakinggan. Let's go! Ang unang lugar na ating pag-uusapan ay ang NCR. Dahil sa July 3, 2025, meron po magaganap na payout sa Social Pension for Indigent Pensioners at ito po ang mga barangay na magpipayout sa araw na ito. Una na dyan ang Barangay Manggahan Proper mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Manggahan Green Park at Manggahan Napico, alas 12 hanggang alas 3 ng hapon at lahat po ng payout venue ay magaganap po sa Kalinsabay Covered Court, Barangay Manggahan. Pangalawa sa ating listahan na may magaganap na payout ang MSSD ng Malabang sa July 3, 2025. Ito yung mga barangay na magpipayout. Sa morning, ito yung mga barangay na magpipayout mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Barangay BPS Village, Barangay Jose Abad Santos, Barangay Mable, Barangay Manggahan, Barangay Sumbagak Rukong, at Barangay Tambara. Ngayon naman ay pupunta tayo sa panghapon po ng mga barangay na magpipayout. Ang oras po ng inyong payout ay magaganap sa 1:00 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon sa Barangay Dimaro, Barangay Lamin, Barangay Mandaya, Barangay Matling Airport, Barangay Ribucon at Barangay Tingkop. Ngayon naman ay pupunta tayo sa payout venue na magaganap sa Malta Tennis Court, Malabang, Lanao del Sur mula July 2 hanggang July 4. Ito po ang July 3 na mga barangay na magpipayout. Barangay Dungalo, Barangay La Huerta. Ang Dungalo po ay alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali sa Dungalo Gym magaganap. Sa La Huerta naman, 1:00 hanggang 3 ng hapon sa Dungalo Gym din magaganap ang payout po ninyo. At yun po ang mga barangay, lugar, payout time at payout venue ng mga magpipayout sa July 3, 2025 na sana'y nakuha niyo po ang kompletong detalye patungkol po sa magaganap na payout bukas. At sa mga nagtatanong, sir, bakit wala pa ang aming mga barangay dyan po sa inyo pong na-mention? Bakit palagi pong wala? So ang pwede po ninyong gagawin dahil may mga barangay po na hindi po pinopost ang kanilang updates sa social media dahil pinopost po sa inyong barangay, puntahan nyo lang po ang pinakamalapit na barangay sa inyo at tanungin ang pinakamalapit na schedule, kung kailan magaganap, ano ba ang update. Nang sa gayon, ay mayroon kayong idea kung anong status nito. And
Kung hindi pa naman po nakita ninyo ang mga lugar ninyo na nagpe-pay out, so ang gagawin po natin is mag-aantay lang po tayo sa next announcement. And don't you worry, dahil kapag pinupost ito sa online, akin pong bibigyan ng oras at paglaanan po ng panahon para gagawan po ito ng vlog, dahil gusto ko po na ma-update kayo kung ano yung pangyayari sa inyong vlog, what I mean sa inyong payout sa social pension. Kaya naman, i-check nyo din, baka natanggal na kayo sa payout, dahil maraming mga nagko-comment sa akin ngayon na tinanggal daw sila sa payout sa social pension for indigent pensioners. At mamaya-maya po ating pag-uusapan bakit po bakit po matanggal po ang mga senior citizens na pensioners sa social pension for indigent pensioners. But ngayon, atin muna pag-uusapan ang mga tawag dito, requirements, kompletong requirements, at dapat po ninyo itong pakinggan o benepisyaryo. Isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinisinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb marks sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala,
maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kumpleto. Dagdag paalala para po maging safety tayo lahat dahil nakita po natin na marami ng cases ang mpox or monkeypox sa ating bansa, dapat po maging healthy tayo. So ito yung dapat natin gawin para po makaiwas tayo sa sakit. Una, kinakailangan po magsuot po tayo ng face mask kapag pupunta po tayo sa payout venue. Pangalawa, magdala po ng sariling alcohol. Pangatlo, sumunod lamang po sa alituntunin ng payout at kinakailangan mag-social distancing if ever. At kinakailangan po, pag pumunta po kayo doon, ay nakakain na po kayo, nakainom po kayo ng gamot, nakadala po kayo ng mga gamot, pamaypay, ballpen, para po mas mapadali po na ang payout at hindi masyadong matagalan po kayo sa pag-process. Kaya naman, yun ang mga advices ko na dapat nyo i-take. And ito na po yung mga vlogs natin for today dahil hindi naman masyadong marami ang mga lugar na mag-payout sa July 3, 2025. But mamaya, ibibigay ko ang mga rason kung bakit natanggal ang mga, ang tawag dito, tanggal ang mga senior citizens sa Social Pension for Indigent Pensioners. At hanggang sa muli nating pagkikita, ako po ito, si Ruel Mendoza Tanyo. Bye-bye and God bless.